Yon, good day, good vibes na naman mga kaotats. So, yon, Lunes ngayon. At siguro pag na-upload ko to Tuesday na or very lucky yung connection natin mamaya kung may upload ko to mamayang hapon. Bago yon, gusto ko munang shoutout to shoutout kay Pops Lorenzo Melgazo. Di ko alam kung taga-san siya, pero nag-comment kasi siya dun sa isa sa mga vlogs ko. Ang sabi niya, Master, review naman about ano pinakamagandang stencil solution, kung ano tumatagal. So, yon, gagawin natin tong video na to dahil re-request niya, and para sa mga nagsisimula din, at least magkaroon sila ng idea kung ano ba yung effective, ano ba yung proper way of putting stencil solution para tumagal siya, and ano ba talaga yung mga proseso. So, hihimay-himayin natin dito. And isa pa, shoutout ko din pala kay Dying Crow. Yan, Dying Crow. Shoutout sa'yo, Pops. Sabi niya, nice one, Pops. Laking tulong. Pa-shoutout naman dyan, Pops. God bless and congrats. Yun, laking tulong about dun sa ginawa kong alternative na disinfectant. So, yun, as you can see kanina sa intro, pagpasok ko ng shop, nag-disinfect na talaga ako, nag-spray na ako, nag-disinfect ako kasi baka may parating akong client mamaya, at least na-disinfect na to, then mamaya, pagpasok naman ng client ko, i-disinfect din natin sila. So, anuhan natin sila ng alcohol, yan. So, and isa pa, shoutout din kay Ron Ricare. Yan, pre, shoutout sa'yo. Si Ron is katrabaho ko before sa Manila, nung nagtatrabaho pa ako doon. So, shoutout sa'yo, pre. Sabi niya, nice one, pre. Shoutout naman dyan. Congrats pala, God bless. Kinongrats niya ako kasi yung sa baby ko. So, yun. Simulan natin dun sa mga ginamit ko before. Before, ang ginagamit ko na pang-apply ng stencil ko is yung yung pinakauna talagang sinubukan ko yung Old Spice, yung deodorant. Yan. Yun yung unang mga gamit ko. So, hindi ko na matandaan kung gaano katagal gumamit nung Old Spice na deodorant na yon. Basta yun ang gamit ko. And di ko na rin maalala kung saan ko siya nabibili before eh. Alam ko sa mga tattoo shop din eh. Long time ago na rin kasi, so di ko na maalala. Then after ko nun, ang ginagamit ko naman is speed stick. Yan, very familiar dito yung mga ibang nagtatato, yung mga nagsisimula kasi malamang sa malamang yun yung ginagamit nila kasi mura yun. So, yun, speed stick. Tapos, nag-jump na ako through Electrum, then nag-jump ako through Anchor. Tapos hihimay-himayin ko lahat, guys. Pumunta muna tayo sa pros and cons ng mga liquid na, actually not liquid, parang jelly, parang ganon. So, basta di ko alam, basta ganon yun. Yung medyo malapot siya, medyo malapot. Pros and cons nila, and then yung sa speed stick, yung parang deodorant, basta alam nyo na yun, guys. Yung parang deodorant siya, yung may niroros ka sa ilalim para lumabas siya. So, ganun. Unahin natin yung sa speed stick. Wala talagang advantage yun eh. Maliban sa, okay, maganda siya pang transfer ng stencil. Pero, kung sa hygiene, syempre nung magsisimula ako, wala pa naman akong alam sa mga ganun. Pero as nung tumatagal na, kapag attend ako ng seminars, dun ko na tututunan na hindi siya safe, guys. Hindi safe yung speed stick. Hindi ko sinasabi to para siraan yung mga nagtitinda or yung mga supplier na nagtitinda ng ganun. Pero tignan natin sa pinaka-better na part na sipin nyo, guys,
kumbaga skin to skin contamination yun eh. O, di ba? Saktong-sakto pa yan ngayon sa issues natin ngayon about viruses. So, skin to skin yun. Isipin mo kunyari ito yung speed stick papahid mo siya sa isang tao. Di ba? Papahid mo siya. Then, lalagay. Then, another customer, papahid mo ulit siya. So, contaminated na yun eh. Contaminated na. So, yun yung isang cons nung tawag na to, nung speed stick or yung mga ginaganon. Parang mga ganon na pang stencil transfer. So, tsaka, isa pa, ginawa talaga siya for kilikili, for deodorant talaga. So, hindi naman talaga siya ginawa for tattooing. So, i-avoid na sana natin yon. So, sana paliwanag ko ng maayos kung bakit nga ba hindi dapat natin ginagamit yung speed stick na pinang stencil transfer. So, dito naman tayo sa mga medyo malapot, parang liquid na malapot na mga solutions. Pros lahat to eh. Pros lahat. So, itong Electrum at saka itong Anchored, or meron pang ibang mga brands, Stencil Stuff, meron din mga Filipino made, yung Gecko Stencil ata yun. Hindi ko alam kung sino may gawa na, pero ang alam ko, basta Pilipino yun. So, yun. Ni Nico Hurtado kung
Kung di kayo familiar kay Nico Hurtado, pwede nyo siyang i-search sa YouTube, tignan nyo yung mga gawa niya, makikita nyo doon. Sponsored siya, guys. So, Nico Hurtado's Anchored Stencil Solution. Quality product. Yan. Made in the USA din siya. So, manufactured by Anchored Productions, Hampton Park Boulevard, Tampa. Yan. Tapos yun, may instruction din siya sa likod kung paano gamitin, pero mamaya, pag-usapan natin yun. Doon muna tayo sa ingredients din nito. Aloe barbadensis, yan. Organic aloe, leaf juice, propylene glycol, sodium stearate, phenoxyethanol, polyquaternium 7, tetrasodium, EDTA, polysorbate, carbomer. Ayun, hindi ko talaga alam kung ano yung mga pinagbabasa ko dito. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! So, yun, wala na naman akong alam tungkol sa ingredients nito. Pero, eto guys, upon trying these two products, masasabi ko na effective sila pareho. Sila yung mga nagna-number 1 sa market ngayon. Si Electrum, yan, si Electrum. Ang pagkakaalam ko, may bagong labas si Electrum ngayon na edition ng stencil niya. Then, etong si Anchored, ganito talaga siya. Same, eto na siya talaga. So, para sa akin guys, para sa akin lang na as nakasubok nito, parehas naman silang effective. Parehas silang effective. Yun nga lang, may mga lamangan. So, yun yung i-discuss din natin. So, pumunta tayo kay Electrum. Yan. Si Electrum, gamit ko siya, kung di ako nagkakamali, from 2018 siguro. So, 2018, mga ganong year. 2018 siya. Then, nag-jump ako kay Anchored ng mga bandang ending ng 2018, the whole 2019, and now 2020. So, matipid naman. Kasi may mga laman pa sila hanggang ngayon eh. So, yon. Sa Electrum, good quality rin siya guys. Good quality rin siya. Nagtatagal din naman yung stencil dun sa skin pag ginagamit ko to. Or, masasabi ko kasi siguro na pareho sila eh. Pareho sila. Ang pagkakaiba lang is iba yung alam ko nung panahon na ginagamit ko to at yung alam ko ngayon na ito yung ginagamit ko. So siguro sa dalawang to, masasabi ko siguro na patas lang para sa akin. Patas lang. So kung meron man akong isa-suggest, itong dalawang to. Kung wala si Electrum, kay Anchored. Kung wala si Anchored, si Electrum. Kasi effective talaga sila eh. Kung sa tanong nung nag-request ng vlog na to na ano bang stencil solution yung maganda, eto guys, eto siya. And syempre guys, wait lang So iba pa rin din kung magandang klase din yung transfer paper na gamit mo, yung thermal paper. So anong silbi ng magandang solution kung hindi rin naman maganda yung transfer paper or thermal paper na gamit mo? So, dapat connected yung dalawa. Kung maganda to, maganda yung solution. Kung maganda si solution, maganda rin dapat to. Kasi, paano niya magagawa yung trabaho niya kung hindi nag-jive dun sa transfer paper na kailangan niya? Diba? So, kung hindi rin naman maganda yung transfer paper, kahit gaano kaganda to, maaalis din yung pattern nyo or yung stencil nyo dun sa balat. Diba guys? So, ito, binili ko to sa Dutdutan 2018 pa. Ganito siya katipid guys Sa mga nakakasubaybay, friend ko sa Facebook, nag-follow sa akin sa Instagram, nakikita nyo kung gaano kadalas mag-post ng mga gawa ko. Kung sa isang linggo, ilan yung ginagawa ko sa isang linggo. Guys, ito, binili ko to sa Asia Tattoo Supply sa Dutdutan noong 2018. Kung hindi ako nagkakamali, 3,000 pesos yung isang box. Ang isang box is merong 100 pieces. So guys, tignan nyo 2018 ko to, September 2018 ko siya binili. And ano ngayon guys, 2020 na. Tignan nyo kung gaano pa karami.
As in, mas tipid to. Kesa bumibili kayo ng paisa-isa, mas tipid to yung bumili kayo ng maramihan. Kasi kung dudamat na lang 3,000, bili ko to sa Asia Tattoo Supply sa Dutdutan, 3,000 pesos lang yung isang ganito. 100 na papers na. So, mas tipid to. Dudamat na lang guys, dudamat. So, yun nga guys. Nasabi ko na sa inyo na sa dalawang to siguro masabi ko pantay sila, and syempre sa tulong din ng magandang thermal paper or transfer paper is magiging okay yung stencil nyo. So pumunta naman tayo sa proper na paglalagay. Meron ako dito ginawa, yan. Diba? Yan. Nakikita nyo, LU Tattoo PH yan. Ginawa ko siya, parang sample ko lang siya for stencil. So, gawin natin yung ginagawa ko for stenciling, yung proper na paggawa ko. Para sa akin lang guys ito yung nakasanayan kong gawin kasi ito yung effective sa akin. So, susuot muna ako ng gloves dito sa isang kamay. Ang ginagawa ko guys, para safe tayo, ginagawa ko, kumukuha ako alcohol, yung part na paglalagyan mo ng stencil is lilinisan mo ngayon siya ng alcohol. Bakit? Anong purpose ng paglagay mo ng alcohol? Kasi pag nalagay mo na yung stencil, wala ka ng chance na linisin yung paligid ng gagawan mo, yung area na pagtatrabahuan mo. So, ito yung time na lilinisan mo na siya, kasi pag nilagay mo na stencil, bawal mo na siyang punasan ng ganito dahil mabubura na yung design mo. So, ito yung chance mo na linisin yung part na yon. Yan. So, lilinisan mo. And at the same time, kung nag-lotion man yung tao na gagawan mo ng art, kung nag-lotion man siya, at least maalis mo yung lotion dahil yung lotion is isa yun sa magbe-block ng stencil na hindi siya kumapit ng maayos sa balat. So, yun. So, yun nga guys, nakaugalian ko din pala na sa part na paglalagyan ko, sinishave ko siya, right, medyo makinis na siya, sinishave ko talaga siya, nang sa ganun is ma-assure talaga na walang buhok. Yan. So, siguro magpapakita ako ng video dito na yun yung ginagawa ko. Yan. So, pag nalinis mo na siya, yan, nalinis mo na siya. So, maganda na. Then, hayaan mo lang siyang matuyo. Yan. Hayaan mo siya na matuyo. Bilis lang na matuyo kasi may alcohol siya. Then, saka mo ngayon siya lalagyan nito. Ito guys, ang kagandahan nito, hindi siya sa skin to skin kasi once na nailagay mo na siya, hindi na ko-contaminate yung mismong lalagyan. So, ginagawa ko is yan, ito yung part na paglalagyan ko. Na-apply ko lang siya sa part na alam kong tatamaan nung design. So, yan, ginaganito ko lang siya hanggang sa medyo ano ba yan? Parang medyo madikit siya, parang ganon. So pag alam kong okay na siya, doon ko siya ilalagay. Then guys, ito yung pinaka-importante. Pag prines natin siya, bigyan natin ng a little bit of pressure. Yan, a little bit of pressure para kumapit talaga. Then, pag yung tatanggalin agad, siguro kahit yung iba nga, sinasuggest parang 5 minutes, ganun. Pero sa akin, ang ginagawa ko kahit mga 1 minuto lang na nakaganito. Or kahit na minsan 30 seconds lang, ganun. Pwede na yun. Ang importante,
dyan, kung may na-try kayo na the best din yung solution na yon, is i-comment nyo din sa baba nang sa ganun siguro in the future matry ko din sila, and nang sa ganun magkaroon din ng information yung mga ibang viewers or yung ibang mga nag-aabang ng video na to, para nang sa ganun dun muna sila mag-try sa mga medyo budget meal pero effective na mga stencil solution. So ayun na guys, habang pinapatuyo natin to, ang pinaka the best way pa rin talaga is wag tayong tumingin sa presyo. Wag nating tipirin yung mga kliyente natin, dahil pag nagbabayad naman sila sa atin, di naman nila tayo tinitipid. So sa akin kasi personally, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko na gusto ko palagi yung dinideliver ko na service dun sa client ko is yung the best. Kasi kung ako yung ilulugar sa lugar nila, gusto ko rin naman yung the best na i-service sa akin. So, ganun din naman yung ginagawa ko na pinaka the best yung gusto ko na alam ko binibigay sa mga kliyente kong serbisyo. So, hindi ako nagtitipid, hindi ko... Kumbaga, may mga ganong artist din kasi hindi natin masisisi na nagtitipid talaga sila. Sobrang nagtitipid dahil hindi ganun kalakas ang business, hindi ganun karami yung client. So, minsan nabibitin sila sa budget, so hindi natin masisisi. Respeto pa rin sa kanila, pero sa mga malakas kumita, wag natin tipirin yung mga clients natin. Ibigay natin yung best na serbisyo para sa kanila, and syempre panatilihing malinis lahat ng ipapakita. Kumbaga, yung malinis na paraan natin ibigay yung serbisyo natin. So ayun guys. So kung papansinin nyo, dry na talaga to. So sasampulan ko ngayon siguro wala pang 15 minutes wala pa tong 15 minutes, pero in just how many minutes pa lang, tignan natin kung gaano siya kakapit. So alcohol lang gamit ko So yun, nagpahid na ako, yan, medyo natanggal, pero yung stencil natin meron pa rin. Yan. So meron pa rin siya. So kung the longer yung time na pagpapadry sa stencil nyo, syempre the best siya kasi mahirap siya tanggalin. Actually itong stencil na to, mahirapan na ako tanggalin to mamaya So yun, struggle na to para sa akin, pero at least na-example ko sa inyo kung gaano siya ka-effective, di ba? Ito kukuskus kanina ko pa kinukuskus to Yan. Meron pa rin talaga. Yung mahirap pag yung accidentally nahawakan mo yung mga ganito. So, yon. So, ayun, sana naipaliwanag ko, Sir Lorenzo Melgazo, na sana kahit papano may na-share ako sa'yo na konting tips and ideas regarding stencil solution. Gawin mo lang yung naituro ko or yung suggestion ko. Ganun lang kadali, ganun lang kadali yung ginagawa ko inputting stencil solution. So siguro next time yung stencil transfer naman, yung pag-transfer mismo sa balat, yun naman yung bigyan natin ng panahon. And as of now, siguro ito lang muna yung may share ko sa inyo na regarding dito sa stencil solution na to. Napaka-importante and napaka-thankful tayong mga nasa new generation ng tattooing kasi na-invento na tong mga produkto na to. Kasi noong una, talagang manual drawing sila, na yung tipong rekta sa skin, doon sila nag-drawing. So malaking thank you sa na nakapag-discover ng thermal paper, thermal transfer, tsaka tong mga stencil solutions natin, kasi mas napadali, mas naging mabilis yung mga trabaho natin. So maraming salamat sa mga makers nito, and as always, good day, good vibes mga kaotats. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin at laging nanonood ng mga videos natin. So sa tingin mo naging helpful itong
video na to para sa'yo, naging informative siya sa'yo, please like the video and share mo na rin to sa mga kakilala mong artist nang sa ganun madagdagan yung kaalaman nila. And ganun din naman na kung kulang yung kaalaman ko, comment lang kayo nang sa ganun madagdagan din yung kaalaman ko, guys. And kung bago ka lang dito sa ating channel, subscribe mo na yan and hit that notification bell nang sa ganun pag may mga bago tayong videos na parating is ma-notify ka agad at ma-update ka na may bago tayong video. So, yun lamang guys for today. Salamat and thank you sa lahat na sumusuporta.